Bang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po, no, sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. So, ngayon wala tayong alyansya, kaya reaction video muna tayo dito mga kababayan. So, basag na naman po, no, si Vice President Sara Duterte kay Attorney Claire Castro, mga kababayan, no? Alam nyo, sa nakikita ko po ngayon, mga kababayan, kung anong-ano na lang po ang lumalabas ngayon kay Vice President Sara Duterte sa kanyang bunganga. No? Diba nga, sabi niya pa nga, mga kababayan, pinaparisan niya na si BBM dahil wala daw nagagawa si PBBM dito sa bansa natin. So, katulad po ang isip niya sa kanyang mga supporters. Alam niyo, sa lahat natin mga kababayan, ang layo talaga ni VP Sara Duterte kay Vice President Leni Robredo. Kasi biruin nyo, si Vice President Leni Robredo mas malala pa, no, ang ginawa ni Pangulong Duterte sa kanya. Pero kay BBM, ginaganyan ba siya ni BBM? Yung mga ginawa ba ng tatay niya kay Vice President Leni Robredo, ginawa po ba yan ni BBM sa kanya? Hindi, di ba? Siya lang ang kumalas, siya ang umalis sa Unitim, siya naman ngayon ang ngawa ng ngawa, nagagalit sa administrasyon kay PBBM. Nakakala mo siya ang presidente, siya ang masusunod. So ito po mga kababayan, meron akong ipaparinig sa inyo, ito po'y pahayag ni Attorney Claire Castro, no? Ito'y balita po sa unang balita, no? Sa unang balita, ito sa TV. So ito, pakinggan nyo ito mga kababayan. Ito. Ni VP Duterte sa inyong hamon tungkol sa confidential funds, hindi raw niya kailangan sagutin ang mapuna ng Kamara. Reaction po. Nasa kanya po yun kung ayaw niya pong sagutin. Pero Basag sa ngayon kay Attorney Claire Castro. Nasa kanya po yun. Kung hindi niya sasagutin. Pero, mga kababayan, dapat na magpaliwanag siya. Hindi ho sa Malacanang, hindi ho sa mga kapwa niya politiko, kundi sa mga mamamayang Pilipino na sila ay nagbabayad ng tax para, no, pasahuran siya. Yung pondo na ginamit niya sa confidential fund ay galing po sa tax ng bayan. So hindi po siya dapat magpaliwanag sa Malacanang o kay PBBM, kundi sa taong bayan sa magpaliwanag kung bakit saan niya dinala itong confidential fund na kung sino-sinong mga hindi nakikitang tao ang binigyan nito. So yun naman ang panawagan ng taong bayan eh. Kaya yan ang sigaw ng taong bayan. Ma-impeach si VP Sara Duterte. Kasi hindi niya mapaliwanag itong mga confidential fund niya eh, di ba? Na dapat niya isagutin niya ng maayos ito. Aba, porque naging presidente, naging vice president siya, wala nang pakialam. No, wala siyang pakialam kung ano man ang ginagawa niya ngayon sa bansa natin. Okay lang ba yon? Na hindi niya maipaliwanag itong confidential fund? Diba? O, pakinggan pa natin. sure po niya bilang isang vice presidente, isang public servant, hindi lamang para sa house siya magpaliwanag, kundi sa taong bayan. Dahil pera po ito ng taong bayan. Yan. Nabanggit din niya na papunta tayo sa basurahan. Nawawalan daw ng pag-asa ang mga tao dahil walang nararamdaman sa Marcos administration. Ayun. So yun, narrative din ng mga supporters niya yan. Yan din po ang laging sinasabi ng kanyang mga supporters. Kung makita niyo mga kababayan, ang pagbibigay ng mga titulo ng lupa, may katumbas ba yan na proyekto ng mga nagdaan na administrasyon? Walang katumbas yan, ang proyekto na yan. Ang project na yan ni PBBM para sa mga Pilipino. Kasi alam niyo kung bakit? Habang buhay nila yan dadalhin at mapaipapamana pa ng mga magsasaka sa kanilang mga anak. Itong titulo ng lupa na ibinigay na ng gobyerno at wala na silang utang na babayaran. So napakalaking bagay yan para sa kanila. So yun, hindi nyo ba yun nakikita? Hindi nyo ba nare-realize yan na ang binigay ni PBBM na mga titulo ng lupa na binayaran niya na yung utang ng ating mga magsasaka ay napakalaking bagay yan para sa ating mga magsasaka. Yun ang hindi ninyo kayang i-accept. Hindi nyo kayang tanggapin. Kasi
sa tingin ninyo, nasasapawan na ang idolo nyo, no, sa mga ginagawa ng administrasyon ngayon. Tama? O, tuloy natin. Siguro wala lang po siya nararamdaman dahil hindi po niya nakikita, pinapanood ang mga nagagawang Yan. proyekto Yes, ng tama. Pangulo at ng administrasyon. Kung walang nakikita siya na ginagawa ng administrasyon, malamang ay dahil nasa ibang bansa siya. Ang Naku. Pangulo po ay nasa bansa natin ngayon, sa Pilipinas, nagtatrabaho, samantalang ang Vice Presidente ay nawawala po. At Ako, tama. Si BBM, nakikita natin, nagtatrabaho. So, kaliwat kanan yung mga lakad ni PBBM dito sa bansa natin para sa mga iba dyan, servisyo per, trabaho para sa mga Pilipino. So, pinupuntahan niya talaga para makita niya na kung ano ba talaga ang pangangailangan ng mga tao. So, samantala yung BP nato nandun sa Netherlands. Ha? Nandun si Netherlands, pinapahiya ang bansa natin. BP Presidente nandun sa Netherlands, mga kababayan. Ano ang sigaw? Resign PBBM. Bakit hindi sila mag-rally dito? Bakit doon sila sa Netherlands? Ha? At saka, kung idadawit nyo si PBBM dyan, dahil inaresto ang tatay ni Vice President Sara Duterte, ay labas po dyan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Nauna sa lahat, mga kababayan, 2017 pa, pinail ni Antonio Trillanes kasama ng mga biktima ng EJK ni dating Pangulong Roa Duterte yung ang ICC na yan. No? Tapos 2019, nawala tayo sa ICC kasi kumalas tayo eh. Dahil sino bang Pangulo nun? Diba, si dating Pangulong Duterte. Siya ang Pangulo nun, kaya kumalas siya kasi alam niyang may mali siyang ginagawa. O, ngayon, mga kababayan, hindi naman po tayo nakipagtulungan sa ICC. Kumbaga, ang ICC nakipag-collab doon sa Interpol. Eh, nasa Interpol po tayo. Yan ang sinasabi ng ating Pangulo eh. Hindi natin kailangan itsapwera ang Interpol. Kasi una-una sa lahat, nasa Interpol tayo. Kapag nandyan tayo sa Interpol, matik yan na makipag-coordinate tayo. Tama ba? O, ngayon, hindi ho kasalanan ni PBBM ang pagka-aristo na una sa lahat. Hindi ho si PBBM ang nagpatupad ng EJK. Dahil kung siya ay naisip niya na yan noon pa, na sana hindi niya ginawa yan, hindi sana walang ganitong nangyayari ngayon sa kanya. 'Di ba? Eh maraming Pilipino ang na humingi ng hustisya dahil sa kanilang pamilya na nangyari diyan sa war on drugs. Ayun kasi sa mga kababayan natin na nadadala sa kanilang mga ka-fake newsan, ingat po tayo mga kababayan, no? Gagawin nila yan para sa kapangyarihan. Bakit ba sinasabi ni VP Sara Duterte, resign na daw PBBM? Para ano? Sino makikinabang siya? Sino ba ngayon ang may mga kaso? Kapal naman na mukha ng may kaso na siya mismo ang nananawagan na mag-resign ang walang ginagawang masama sa bansa. Sino ba ang may ginagawa sa bansa? Sino ba ang may mga kaso ngayon ng confidential fund? Si PBBM pa? Wala, di ba? Siya ang may kaso ng confidential fund dahil sa hindi niya maipapaliwanag itong mga ginamit niya na pondo. Saan niya ba ito dinala? Yan ang tanong dyan, mga kababayan. Bakit iba't ibang pangalan ang ginagamit? Tapos hindi niya maipaliwanag. Na? Dahil dapat dito, pinapakita niya na kung sino ang mga tao na yan na binigyan niya ng pera na yan. Kasi pera ng taong bayan yan. Huwag ko kayong magbubulag-bulagan lang sa mga ganyan, mga kababayan. Huwag kayong magpabulag doon sa mga magagandang salita nila. Kasi, alam nyo, yung paluhod-luhod at pahalik-halik sa lupa, naku, halik ni Judas yan. So yun po, maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.